Okay. Oh, so sa keys to fulfillment of faith, una isang prayer, no? Mo ni prayer atong ito na ng topic. Tapos sa prayer na ikaw og dimensions sa prayer. Saning dimensions kaning ang or hotong, no? Or kanang gitawag nato sa hagdan pa first step, second steps, third steps, fourth steps. So mo ni ang mga lakang aron nga makuha gyud nato ang kinatibukan sa pagampo. Una, natay confession, tapos thanksgiving, no? Pasalamat, tapos pagdayeg, praise, tapos pagsimba, tapos meditation, pagpamalandong, tapos petition and supplication, ikaunom, dahil ang ikapito, intercession, o pagampo ngadto sa uban, then ang katapusan is ang persistence. Ug siya sa diha sa kapaitan sa kalag, ug miampo ngadto sa Elohim, ug mihilak pag-ayo. Kunya si Ilay mitubag ug mingon, lakaw sa kalinaw, ug ang Elohim sa Israel mahatag kanimo sa imong hangyo nga imong gipangayo kaniya. Example lang ni siya for leaders. Kisa may nangamo ani, di ba ang usa ka inahan, natagaan siya anak. So si Samuel, no, naghilak siya. Dayon, he was in bitterness of soul and prayed to Elohim and wept in anguish. Dayon sa 17, then Eli answered and said, go in peace, and Elohim of Israel grant your petition. So petition, which you have asked of him. So pwede po na ninyo, iampo, naamoy tinguha nga mahimo mong leader, naamoy tinguha nga unya one day, kamo na magdumala. Pwede po ninyo iampo. Pwede po na spiritual elders, spiritual leaders, o labi na karon sa atong gobyerno, di ba? Kabalo ba mo sa mga balita karon? Declining man kayo ang atong economy, declining kayo ang moral sa tao. Tungod kay ang mga nagdumala, wala gyud kabaloon sa balaod sa Elohim. Gani sa diha nga nag take out sila, sa aha sa ilang isa ka kamot nasa Bible. Pero ang pangutana, tinuod ba nilang gikinabuhi ang Bible? Wala. So, I hope no nanana pug tay another pod nga leader nga magtamod jud og pagkamatarong. So iampo gyapon nato na kinsa may gaampo ana for leaders. O sa atong mga elders. O sa inyo ha nagampo ba mo sa kuha? O nagampo ba ta sa mga word minister? Nagampo ba ta sa mga atong mga elders? So part ni siya ha, part ni siya. O muna sa petition and supplication. Sa mga kaanak ka, nagampo ba mo sa inyong mga magpapa? Bekin sa may anak diring faithful nga nagampo para sa mga magpapa, patasan kamot di. Wala gyud, ay si Wina daw. Ay tatay, oh, nagampo gyud si Wina. Ay ikaw hindi, nagampo ka hindi. Yung tatay nanay. Wala. Oh, ikaw buding. Wala gyud taon. Amot lang sa mua abot ni akong o kamo mga anak gampo mong papa. Ilang pagampo nga pa. Dili na ka mag-teaching og taas pa. Gilaay na gyud daw sila. Ako ka intawon. Pugan man ninyo ang pagpanalangin sa Elohim. No. So ato pa nang gihimo. Kamo mga anak nagampo ba mo sa inyong mga papa? Oh, ako lang daan. Oh, sige gi ko gampo sa akong mga anak. Ang question ani, giampo ba ko kaha sa akong mga anak? Oy kamo mga anak nagampo ba mo sa inyong mga papa? O basing yung giampo nga, may tagmatay nig sayo si mama papa kay aron dili na ko pirmi pugan unsa akong gusto. Ha? Nang makalihok na gyud ko bisag unsa. Oh. O kanang inana nga mga huna-una igsuon murag wala gyud may concern. Ani ako tuna, gamay pa ko grade 1 pa ko ha. Tungod lagi kay di ko ganahan mo eskwela. Sige kog ampo nga by Elohim kay nagdaot man og maestra. So 3 days wala mi klase. Nya karon pagkadungog namo nga magbring na ko ng klase. Niluhod intawon ko sa akong musmos sa pagkabata. Nagampo ko sa Ginoo. Ato ba ko altar ba to? Niampo ko nga Father kanang mamatay unta akong maestra kay wala mi klase. So, wag yung gidungog kay ngano after 3 days. Uy, nabuhi man ang maestra. Nagklase mi. Na og namatay to akong maestra pagka-stricta ra ba kay istanan kay during at the time sa among panahon diha man ko ni eskwela sa Manolo for Kids, no? Grade 1, grade 2 ko dito. Ang among kanang pamaagi bitaw sa pagtudlo kay kanang standard gyud sa US ba. Nya stricto gyud kay ako maestra. Gamay nimo si Piat, andaman gyud kagkatong uway, tindog-tindog ka nga nagtrabaho. Pitik kay tiguang man to nga maestra. So nakaampo gyud kong matay ang maestra. Pero salamat na lang no nga wa mamatay kay ngano. Og nawala ng maestra na dili ko kakuha sa iyang gwapo kayo nga pagtudlo. Dayon. Oh, nakaparat pud to kay bright ko atong grade 1 ko. Nya tungod lagi kay na ako'y classmate nga dili kayo bright. Pero sige maghilot sa akong maestra. Mo igi first. Oh, favoritism ning maestra eh. Sige na lang pagka grade 2, na first nagig ko. Dayon kay advance kay among teaching dito, advance kay ang kanang among education ba. Ay lalim ka Manolo ko Bukidnon ba na. Pag transfer na ako sa Tomas Cavite diri sa Iligan City, grade 3 ko. Halos ang among teaching or among subject sa grade 3 nakuha na ako dito, kabalo na ko.
Ana first grade gihapon ko. Oh. First honorable mention, third kay transferi man. Dili pwede man i-first ang transferi. Pero pagka grade 4 to grade 6, wala lagi nakailog sa akong place. Pero na-amaze ko ba kay unta bukidnon ba to, no? Na-amaze ko sa teaching kay gwapo kay ang pag-teaching sa mo dito. Na-miss gali na ko ng lugar, gali atong pagkato na mo sa Damilag, ako gimitan og dol-dol la wis Maluko. Nagali nakadungog ko nga naay buhi pa nga maestra nga among principal buhi pa. Tapos born again na. Nya na siya simbahan sa ilang balay, Assembly of God. So, nag-decide ko nga one day makabisita ko dito. Kay naaman po ikauban po nga katusinanti nga taga Tablon, mo po nahimong pastor dito nga kanang mo po na akong gapayuhan og mga inverter during atong una, no? Dahil siya may nagpastor dito sa Baloko, and nangutana ko nga unsay kanang updates dito kinsa ilang mga kabig pag ingon niya nga kanang Mrs. Chan principal. So, naku amo man ang principal during sa among time. Looking back 1979 to 1981. Nabuhi pa karon, I don't know, buhi pa ba siya karon? No, pero naginang-hinang ko ba nga one day makastorya gid gyapon mi. Okay, anyway, kumuna na no. Dayon ingon diha for those weak in faith. O kaning mga weak in faith. Yampo gini, kining mga kulang pagkikastan pakibasa bi sa Mark 8:20-26. Ug siya nagaabot sa Bethsaida, ug sila nagdala og usa ka butang nga lalaki ngadto kaniya, umihangyo kaniya sa paghikap kaniya. Ug siya mipapauli kaniya ngadto sa iyang balay nga nagaingon, ayaw pag-adto sa lungsod, ni pagsugilo nini ngadto ni bisan kinsa sa lungsod. Katubang angay natong yampo kanang mga luya pas pagtuo. O dabi na niya itong mga kaanakan, nga mga teenager, ang mga weak pagiging kaning pagtuo mo ginang kitang maginikanan, ayaw gid mo kundag ampo nitong mga anak. Kamu pong mga anak, ayaw po mong pagsalig nga kay ampo man po ni magpapa, mapabili na po mong weak. Paningkamot mo nga maligon mas pagtuo. One day niya kamo na niya mga men and women of faith. Man of Elohim na mo. Okay. So iampo nato ni sila katong mga for those weak in faith. Mga dili pa kay kasalig sa Elohim. Kanang dili pa establish. Kanang latagaw pa ang mga hunahuna kasing-kasing. No, asa may akong pilion? Mga lagad ko o pareho ko sa kalibutan. Di ba? O kamo karong mga nakahuman nag-eskwela o nakahuman nag-senior, unsa man yung mga una karon? Unsa man yung decision? Magpadayon ko sa pagtuo o diri ko yan po ay tani. So mo nang naagi guidance ang ginikanan nga ug unsay maayo para sa tong anak, unta matuuhan nila ug unsa toy maayo nga atong giampo sa Elohim, ngaylaon niyang agian og sudlan. So yan po tong mga maluyahon sa pagtuo ha. Dayon, note, i-take note nato ni sa Tehillim 116 verse 1 anto pakibasa. Ako na higugma sa Ginoo, tungod kay siya nakadungog sa akong tingog ug sa akong mga pangalyoko. Tungod kay siya mikiling sa iyang dalunggan, ngari kanako, busa ako motawag nga na kaniya samtang ako buhi pa. Okay. Sa ato ding pagpangaliyo po igsuon, kinahanglan make sure nga ang Elohim naminaw gyud. No, ingon diri sa 16, I love Elohim mo ingon sa salmista, nahigugma ko sa iyong tungod kay naminaw siya nako ug ang tingog sa akong mga liyo po iya ko gipaminawan because he has inclined his ear to me, therefore I will call upon him as long as I live. So kinahanglan kabalo gyud pud mo nga sa inyong pagpangayo make sure nga naminaw ang Elohim. Nagampo na ka dayon. Kinahanglan assured gyud ka, no? Mayingon sa 1 John 3:22, we have an assurance. Okay, pakibasa 1 John 3:22. Ako na ibasa ingon diri. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. So, mura ninyong i-check. Aron nga matubag mo, muna nga diri. Bisag unsay atong gipangayo, atong madawat tungod kay unang-una, nagtipid ka sa kamanduan sa Elohim. So, muna imuhang pag-examine. Make sure Elohim is listening. So, mususi ka. No? Nagtipid ba ko sa iyang balaod? Then ikaduha, naghimo ba ko sa mga butang nga iyahang kaymutan? So, ang imuha karong petition o supplication ay klaro na iyahagi na dunggon. So dili pa man siguro matubag ang kanang outward nga tubag, pero at least naanay assurance, no? Naanay assurance nga naana gid ni. So for example lang, ako kanang every Shabbat, naamang gid koy petition na excited po nga kada Shabbat, moabot na gyud daghang kay kog prayers pertaining lang diri sa development sa kampo nga permi gid na akong gipalo up niya Elohim. Elohim katong among hangyo, Elohim katong mga tawo nga magigamit para dinhi. Kay ako man po nang gisusi nga sa wala po malayo sa pamagi sa Elohim. Kaya nga naman, during sa time nilang Nehemia ug Ezra, di ba captives baya sila, piniriso baya sila sa Babylon. No? Gikan sa Babylon, napriso sila, tapos ang Babylon gikanker sa Persian Empire. So gikanker sila sa Iran. So pag-conquer sa ilaha, silang Ezra, silang Nehemia, tuwa sila sa Persia. Nan karon kay human naman ang tuig nga gipakalagyo sila 70 years ang nahuman naman 70 years. So kinahanglan ubalik na gyud sila sa Jerusalem o sa Israel kay nakapahulay naman ang yuta.
So, needful na gyud nga mobalik sila. Kaya ilang tuyo dito, i-rebuild nila ang temple, i-rebuild nila ang wall. So sa pag-adto nila dito, by their own, dili nila kaya ang pag-build. Kung dili nila kaya ang pagtukod sa temple, kung walay assistance nga gikan sa Persia, gobyerno. So mo to nga gitagamit sila assistance. So natukod ang wall balik, then natukod balik ang temple. So same ra pod ako po nang gi-examine ba nga ang fulfillment diri sa atong pananawon, dili po ni mahimo nato kung wala gigamiton nga mga assistance. Gikan ba sa gobyerno or gikan ba sa someone. Pero sa ako lang pag wala gyud ta ma-diverted. So muna nga na may nagpasalig sa tuwa no nga na ay mga taga Pilmico or na taga B4 or na taga DA nga mutabang aron ma-fulfill ni nga vision. So ako po na sa ako po kabahin, ako po ni giampo sa Elohim. Sige ko paluwa pa ni sige ko paluwa ba Elohim o unsa man tong among ilang gisaad. Unsa man tong sa gisaad nila sa diri sa mo nga hatchery o livelihood. Sige ko ginagiampo. So karon salamat sa Elohim kay naanagay assurance. No? Natay assurance nga itukod na dinhi tapos ako na nakita. So anyway, ang puntos nato diri igsoon nga ang puntos ani igsoon nga tinuod gid siyang motubag sa atong petition and supplication. Iha kitang paminawan. So ako lang diri nga puntos is aron nga assured gyud ko nga ang akong gipaluap nga pangayo sa Elohim madawat yun, muna akong gihimo, no? Nagtipid ko sa iyang kamanduan o naghimo ko sa butang nga kahimutan niya. So, klaro kayo nga naagay tubag. Pero since na naanay approval, awag nga tay kumpiyansa kay kabalubi kas gobyerno, no? Di ba sa dihang nagtukod na silang Ezra sa temple, naabay ni babag. Bantay mo, gibabagan sila. Gingnan sila itong mga natives dito nga, oy, unsa man mo rebuild na pud mo sa hari. O gi-report na nila dito sa Persia nga, unsa man tong mga tuwa dito sa Israel nga, mag-rebuild daw sila nimo, tukod sila og temple. So sa nahitabo, na-stop. Na-stop ang pagtukod sa temple, na-delay. So inana ba, no? So I hope nga kung kamo gusto mo nga naanagay katumanan ng pananawon dinhi, tama pud mo kampo. Kay kung ako rin nagkampo, wa po mo magkampo, mas mayo itong daghang pagkampo. Nga naman, para man po na sa atong kabulahanan sa atong mga kanakan, kabulahanan sa atong ugma unya may itong nining dapita. Okay, daghan na kay kog na nakita ba nga og i-prosper sa Elohim ni. So naa na tay gitawag natog self-sufficient ka livelihood. No? So moabundan na ang atong pagkaon, tapos ang sobra pwede po nato i-deliver sila ha. Na po tayo madawat nga money para nga ibalik-balik po nato. So at least naman lang mintas nagpaabot na nagi-preserve tani by Elohim, Rabonesyo para sa iyang pagbalik. At least buhi po ta din he. Dili kay nagpaabot ta nga daghang kay kagabalaka unsa imong kanon unsa imong ang ato na lang concentration diri unsaon nga kanang mainandam na kita sa pagbalik ni Rabonesyo nga di na ta mabalaka sa tong ibiste, di na ta mabalaka sa tong kanon, di na ta mabalaka sa ugma sa tong mga anak, no? Ang ato na lang yung himuon is nag-andam na kita sa iyahang pagbalik. So I hope no masabtan po ninyo anong bahina. Okay. So mo ni karon ang petition and supplications. So unsa may diferensya sa intercession? Ang ikapito nga dimension is intercession. Ang intercession gali is praying for others, no, or praying in behalf of others. So lahi na ning intercession. Ang petition ug supplication imuha ni. Personal ni mo ni. Na kay mga petitions, ang petition supplication personal ni para sa imuha, para sa imong mga anak o para sa buluhaton. Lahi ang intercession. Ang intercession is nagpray ka para sa uban. So extension na ni sa imong prayer. Extension na ni sa imong gugma. Okay. So nagpray ka for others. O kinsa gi-pray nimo aside sa imong family? Gi-pray ba nimo imong manghod o imong parente or imong ginikanan or gi-pray ba nimo imong mga kaigsuonan? So part gyapon ni, part gyapon ni sa atong pagigugmay sa matagos sa pagtuman sa mando niya by Elohim. Praying for others, dayon praying in behalf of others. Di ba? Pakibasa gyud. 1 Thessalonians 5:25. Mga igsoon, pag-ampo alang kanamo. Kinsa man na nagsultian na. Si Pablo, siyempre nagpray po siya sa mga Thessalonians. So gihangi po niya mga taga Thessalonians nga, mga taga Thessalonians, yang po baya pod mi appeal. No? So that is intercession. Okay, ang intercession po is praying as the Holy Spirit leads. So, during sa baby pa ko in the spirit, so ako ni siyang gihimo nga mga step by steps. Pero karon nga ni mature na ko, no? Ang praying nako sa others, sa petition supplication, diri na ko sa level sa spirit, no? Diha na sa prayer in tongues. Kaya nga naman, kani man ko magpray ta sa atong yanong nga sinultihan, madunggan ni sa kaway. Madunggan ning communication nimo. So pwede siya mubabag. Pero nagpray ka in tongues, dahil imo lang huna-huna mo oy imuhang gipapray ba
Kabalo po ka nga ang imong gi-pray in tongues, dili sa atong yanong sinultihan, pero ang imong understanding, nagpray ka for others. Nagpray ka in behalf sa uban, nangayo ka, pero anigaw sa imong baba, tongues. So kana nga prayer, answered prayer na kay ngano, walay mo babag. Oh, walay makababag ka na kay ngano. Ang demonyo, di man siya kabalo kung sa imong gi-pray. Gali sa diyang mag-pray in tongues ka, sibat na siya. Kay bang paman sa imong prayer, imo ha siyang ina naman po ko say kanang mag-joke po ko in the spirit ba may tungod sa kaaway nga mag-pray in tongues ko, no? Nya akong prayer nga abaylin, ako understanding nga abaylin kini nagsamok-samok ang mga demonyo sa kuha, pakalagyo ni. Oh, pangkapusan ni. So, every time nga inana imuhang pamaagi sa prayer, gapanagan na ng mga demonyo. Kaya nga nun, man sila imuhang i-pray nga mo kalagyo sila or masakitan sila. So, muna, ha? So, muna nga diri, praying as the Holy Spirit leads. Okay, pakibasa, Romans 8:26, 27. Sama nga paagi ang Espiritu usab nagatabang sa atong kahuyangon. Kay kita wala may baluon sa atong kinahanglan iampo. Sumala sa nahiangay kanato. Apan ang Espiritu mismo nagahimo og mga pangamuyo alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili manito. Og siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing nakahibalo unsa ang nauna sa Espiritu. Tungod kay siya nagahimo og pangamuyo alang sa mga walaan sumala sa kabubuton sa Elohim. Okay, so klaro kayo ha. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. So ang ruwa kakudis ni siya, mutabang sa atong kaluyahon. Kaya nga naman, for we do not know what we should pray. So what ta kabalo unsaon pagampo. So muna kung naay balang espiritu na nakay tongues, so mo ni siya ang muhimo, no? But the Spirit himself makes intercession for us. So siya mismo mo'y mangamot. Pero ang gamiton ikaw ang imong tongues, no? Oh, muna iyahang siya mangamot nga ug sa kuan pa ingno na lang kanyang, ay ayaw na lang diha pag-ampo sa imong kabulig pagsabutan ha. Gamitan na lang ning akong pinulungan kay ako'y mo ampo nimo. Pero ikaw gyapon gamiton niya. So nakuha ninyo. So ingon niya diri but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Okay, kinsa na may naka-testing aning prayer nga in the Spirit nga na groanings. Nang gulo ka sa imong kinasuluran nga struggle ka, nakigubat ka. So mo mga groanings. Oh, morning usually ako mo pray ko ani dabi nagnaagi ko gi-intercede nga kanang dako kay nga gubat, dako kay nga battle. So mag-groaning ko ana na ako'y personal nga prayer time gyud para ana gyud. Pero every time or any time nga kanang insakto lang ang panahon, pray in the Spirit gyud ko kanang mag-drive, kanang magtrabaho, sa kasa no, naagid ko anang prayer in the Spirit. Pero kaning groanings na special ni siya. So naa kay sa gubangon nga struggle ba or nakay sungasungon nga mga pakigubat. No? Dayon kung imo nang gi-pray in the Spirit, sigurado gyud daog ka. Ngano man ang Spirit bisag pag wala na may tabo pa na sa umalabot, kabalo naman gid siya. No? Kabalo na siya sa tong future, kabalo na siya sa tong ugma. So muna kung imo nang bisang at daan, nan limpyo nang imong agianan. Wala na imo babag nimo, wala na imo hinder pa nimo, or wala na imo musamok pa nimo. So muna ka importante ang prayer in the Holy Spirit. Then ingon sa verse 27, now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of Elohim. Ug mo po ni ang nindot pud aning prayer in tongues. Kay for example, naa kay igsoon, wala ka kabalo sa iyang needs. Kumiampo ka nga abaylhim sa imong pagsabot, abaylhim akong giampo nga katong igsoon kinahanglan siya kusog, kinahanglan siya gigon na pagtuo. Pero lahi di ay, no? Actually ang gikinahanglan sa imong igsoon is humble heart. Nya ang imong pagsabot kay kanang kinahanglan siya kining kusog, kinahanglan siya og pagkamapinadayonon. Kung giampo nimo sa imong kaugalingon na sinultihan, namali ka. Pero in the Spirit imong pagampo, igo kayo. Bullseye kayo ang needs sa imong igsoon. Tayo mo lang, pray in tongues kami nagkag, imong nauna ingog, abaylhim ikaw na ikabalo sa unsay needs o unsay panginahanglan sa kong igsoon, dayon gi-pray ra nimo in tongues, bullseye na to. Igo na to siya. So mo ningon dihi nga, he makes intercession for the saints according to the will of Elohim. So unang importante kayo ni, labi na kamo mga batan-on, ha? O mga ulo di pamilya. Okay, wala ba ta kabalo kung say mga needs sa tong mga anak. Pero when you pray in the Spirit, bullseye gyud na siya. Igo gyud na siya. Subay po na siya sa will sa Elohim. Okay, so muna no, dayon praying as the Holy Spirit leads. So muna na ito na nabasa. Then praying for specific needs. Oh, nagampo po ka og specific needs. Ako nang gingon sa inyo ha. Oh, para sa ubanan ni ha, kaning petition and supplication para ni si mo ha. Petition and supplication kinahanglan ko ni siya specific po. Oh, akong example kanina, nangayo ka og planggana. Oh, and ang gihatag si mo planggana, inanira ka gamay, murag platito. Hindi ka kabaylong, grabe. Wa gyud ka kabalo bayluhin akong gipangay. Mo galing specific ka. Oh, nagampo ka abili. Akong gimayat planggana, ang color pula, inani ka dako, inani ka lalong, inani ka baga. Oh, mura pa na nangayo ka og asawa. Oh. Nagitagaan karon og bungi nga asawa.
Or ngungo nga asawa, grabe si Abay Elohim. Specific ka ni. Ha? Oh. Akong igsuon nga tungtol sa Amerika. Oh, nagpakitambag dito sa Quran, unsa may akong himuon? Oh, nangayo og bana. Oh, specific. Unsa nga bana? Katong bana ba nga dili upaw? Oh, dili igulang, dayon Christian pod, born again pod, tapos faithful pod. Okay, specific man yang pangayo, ay gihatag siya ha. Ha? Oh, pila ra yang gap nila? Murag 4 years ilang gap. Tapos dili upaw, di iguang, di minadlokon sa Elohim, born again, oh, anang dedicated sa pamilya, o di gitubag siya, ano man, specific man. Kato para sa pagalingon. Siyempre po gyapon na sa uban. Ilan ang imong prayer po para sa uban, specific po. Oh, insakto gyud detalye ba? Umingi tag specific, insakto og detalye. Di ba og maghimot og papers para maaprobahan sa gobyerno, di ba? Naay mga insakto ang outline, insakto, specific gyud. So pagtan-aw sa kuan, oy, approve ni kay nasubay sa platform niya, tapos insakto gyud kayo. Di, gidawat. Siyempre gihapon na sa Elohim. Mo na yung mga wisdom, no? Dili kay mga ang Elohim bitaw kabalo sa akong kasing-kasing. Basta kay mangayo lang ko. For example, nangayo kag Elohim tagay ko pagkaon. Mura man gingon pagkaon nang niabot sa imuha kay baho man nga bugas inip tapos niabot sa imuha baho man pud nga bulad. So grabe si Elohim. Oy. Yung specific nangayo ka ba Elohim ngay kuning pagkaon katuntang nindot nga bulad or nindot nga bugas. Specific ka. Ako ba ninyo? Wisdom na ha. Okay na lang kabalo na mo ana. Humingi po mo, Abay Elohim, tagay ko kaalam. What kind of wisdom? Ang wisdom is pagkadaghan. Ha? Masa nga wisdom? Wisdom sa pagtrabaho, wisdom sa pagdasig, wisdom sa pagtudlo, wisdom sa pag-amuma, pagkadaghan klase sa wisdom. Yan ang specific mo. Kuhanin nyo. Okay. So, mo po na yung himuon para sa uban. Okay. What to pray for intercession. Okay. Yung dali, ask for Elohim's consideration for judgment. So, pwede po dahil tamuang po judgment para sa uban. Ha? For example, naigsuon nga nagsigig pakasala. No? Kanya, kung concerned ka, ay pwede ka Abay Elohim. Aron nga madisiplina itong igsuon na, ikaw maghukom. So, intercession na para sa uban. Ako, wag ang pumagdipo ko na nga, ako'y makita nga maigsuon na para gyud. Ha? Dili na yung nga para silang kalautan ha? Para sa iyahang kaayuhan. Gani, ang intercession manggali po ni Pablo diri, na ay, kabasa mo sa 2 Corinthians chapter 2, chapter 5, 1 Corinthians chapter 5, nga naa siya igsuon nga gitugyan niya kang Satanas. Ha? For judgment. Di ba? Ingon siya diri, asa to? It is, verse 1, it is actually reported that there is a sexual immorality among you. Nato pa, nadunggan ni Pablo, nga naay pakigilawas na itabo sulod sa simbahan sa Corinto. Okay. Kanya, ingon siya, as is not even named among the Gentiles. So, tumabisan gali ang mga hintil, wala mo himo. Nya, kinino ang mga believers sa Corinto, na ay tao dito nga naghimong pakiglawas. Kung sa iyang sala, that a man has his father's wife. Kuyawa ani. No? Na ay tao nga ang asawa sa iyahang papa, iyahang pakigilawas. So sa man ni siya? Anak ni nga lalaki nga nakigilawas ang mama. O di ba kangilan? Insist. So unsay gihimo ni Pablo? Ha? Nya wala ra gyud sila ang mga taga-Korinto, wala sila gihimo, no? Okay, unsa yang gihimo sa verse 5? Yeah. In the name of Rabboni Yeshua, when you are gathered together along with my spirit with the power of our Rabboni Yeshua, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of Rabboni Yeshua. Sa tuba, unsay gitambag ni Pablo? Uy, kanang tawhana, ha? I-deliver ninyo kang Satanas para sa kalaglagan sa iyang lawas. Di ba? Ikaw, kuyawa po dali ni Pablo. Unsay tuyo ni Pablo? Aron maluwas pa ang iyahang spirito. Sa pasabutan sa other word, mas maluwas pa ang iyahang kalag og spirito sa adlaw ni Rabboni Yeshua. Unsa may mong gusto? Dili nimo siya i-pray. Pero pagkamatay niya, laglagon siya dito sa impyerno. So, choose you this day. Unsa nga decision ang inyong i-pray? Para sa mga dabinag, para sa atong mga parinting nga naay kaso sa pakikilawas. So, aron dili kayo sakit-sakit. Yampo na lang Abay Elohim. Taga-era gud to og kining pagdisiplina. Aron di na magpadayon ang iyang sakit o ang iyang sala. Pag-pray mo, kamo nay mga parinti nga naay kaso sa immorality. Ha? Maluoy mo. I-pray niyo mo na siya. Ha? Ban pa man, maluoy si Abay Elohim, makaamgo ang inyong parinti, maluwas pa. Dayon magbag-o na. Na kanira bang sexual immorality igsuon? Ang dala ra bagid ani is sakit ni siya sa
It's either kung babae, na itawag cervical cancer, o naisakit sa iyang taguangkan, cancer, okay nga naman. Dili mo guna design sa Elohim. Ang uban ani gitawag nila kanang sakit nga vaginitis. Sama na siya. Manimaho, baho kayo ang kinataw sa babae. Sa kung saan panaghugas. This is truth, dili ni siya baka. So muna ayaw gin mo pagtrayog immorality. On the other hand po sa lalaki, kita mo kadaghan kay cases ana, katulang daang lula nilang Alvin, si lula silang. Unsa may sakit atong diri? Di ba na sige to siya dugo, no? Cancer sa cervix. Walay unda nga sige dugo. So mo na mga sala sa immorality sa mga lalaki unsa man. Naagyapon herpes, AIDS. Kanang mangatol nga walay pagkaunda nga katol. Gusto mo ana. Ug sa kuwag gikurikong si Junjun. Napuno sa kulugo ang iyaha. Tamo kulugo? Inana na ang mga inana na ang mga judgment sa Elohim sa immorality. Prostate cancer or cancer na di makaihi. Maghubag ang iyaha. Same ra po na sa babae. Sumunang design sa Elohim ang bana o sa warag yun. I hope this is a serious thing. So muni ask for Elohim's consideration for judgment. Kamu na basa sa Luke 23:34 ibasa. Unya miingon si Yeshua, amahan pasayloa sila. Kay sila wala masayod unsa ang ilang gibuhat. Ug sila mibahin sa iyang sapot ug nagripa. So diri may na lang diri kay ningon si Rabbi Yeshua kay Father, forgive them for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Okay, atong klarohon diri unsa ning judgment sa Ezekiel 22:30. Ug ako nangita alang sa usa ka tawo diha kanila nga mosumpay gayud sa kural. Ug mobarog diha sa kalam atubangan nako alang sa yuta aron dili gayud mulaglag niini apan ako walay nakaplagan. So actually ang puntos ani igsoon na ay mga wicked leaders sa usa ka nasod. Tapos siyempre wicked man ang nagdumala na agi judgment mo abot. So ang gipangita din ni Ezekiel na ay tawo nga mo between in the gap ba sa tawag mediator, no? Or na ay mo abogado. Na karon wala siya nakakaplag. Na karon kung walay nag-mediate or walay nag-ampo sa usa ka nasod o sa usa ka yuta, i-judge na sa Elohim. Di ba si Abraham sa diha nga sunugan na ni Abay Elohim ang Sodom ug Gomorrah, di ba nag-intercede siya? Ningon siya nga, Abay Elohim, kung naay 45 ka righteous, imo bang sunugon? Ingon si Abay Elohim, dili. Pero ingon si Abay Elohim, wala ko'y nakaplang nga 45. Kung naay 40, di niya sunugon. Anto giubos ang kuan. Niabot na lang og 10, di gyapon niya sunugon. Kung naay 5, di gyapon niya sunugon. Nan karon kay wa may nakaplagan nga 5. So, niabot ang judgment. So karon kay tuaman dito si Lot, ay gipagawas na lang ni Abay Elohim. No? Gawas diha Lot, dagan dito sa kabukiran. Ayaw paglingi-lingi. Kaya akong sunugon ang Sodom ug Gomorrah. And here comes karon niyang asawa. Nawili man sa Sodom ug Gomorrah, nilingi ay nasunog na himong asin. So, kakuyaw de ani no. So mo ningon diri nga what to pray for intercession, ask for Elohim's consideration for judgment. Diri sa rugungon, unta magpray pud ta nga maginamhan po ning nagdumala sa tuwa diri nga matagal po ta pagtagad. Unta sige tag reklamo sa aming barangay wala gid tabang nato, wala gid pagpakabana sa among dalan. Ay kay ngano nagampo ta? Wala. Akong kuan karon kay simple kanang pagampo sa barangay, concern magila na tigres kay siya kining presidente sa tong puro. So nga ako pong giampo kay naaman ta involvement sa Department of Agriculture, ay permi po na ko yampo tong mga tao dito. Yampo na ko ilang head, yampo na ko Sir Kevin, photo sa gigamit ako po nang yampo. Nga unta makaila sa goodness sa Elohim, mapanalanginan sila, mabless sila. Di ba nagingon ang pulong, bless those who curse you. Mo bless magalit ato nanunglo sa to, how much more kung nag-bless sa to? So inana na. Ayaw kabalo mo anak, no? Dayon what to pray for sinners. Sa mga makasasala. Sa atong mga silingan, sa atong mga parinting, nga wa pamaluwas, yampo gyapon to. Kung natin daghang parinting nga mga sinners, for example, natin mga igsoon diri nga magpapa wa pamaluwas, o mga igsoon wa pamaluwas, ay yampo niyo daan. Kung di man mo gamiton, at least na pray na ninyo. Kanahay ampo niya. 1 John 2 pakibasa. Akong gagmay nga anak, kining mga butanga gisulat ko nga anak kaninyo, aron kamo dili magpakasala. O kung adunay tawo nga makasala, kita adunay manalaban samahan. Si Yeshua Bisaya ang matana. Okay. Kaning sa 1 John 2:1 for sinners, mga igsoon nga nagpakasala. Yan po ning mga igsoon nga nagpakasala.
Ako nang gingon ninyo, lahi itong sinners, lahi po itong transgressor. Ang sinners, kanang wag gyud kaila sa balaod. Dayon, nasangyawan, nakabaton sa gugma sa Elohim, so naluwas. So, ang sinner na save. Pero sinner nga na-save, tapos nagpadayon sa pagpakasala, transgressor to sila. So muna gingon sa 1 John 2:1 nga, iampo ni sila, my little children. These things I write to that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father. So iampo po nato. O natay mga anak, in behalf of others man ninyo. O nahimo do nimo sa supplication sa imong personal. O dito na po ni extension na po ni imong prayer ngadto sa uban. Okay. Ano pa? Nehemiah 1:6 pakibasa. Itubot ang imong dalunggan karon nga matinagdanon ug ang imong mga mata abli aron ikaw makadungog sa pag-ampo sa imong sulugoon. Nga ako nag-ampo sa tubangan kanimo karon sa adlaw gabi alang sa mga anak sa Israel ni imong mga sulugoon ug nagsugid sa mga sala sa mga anak sa Israel na kami nakasala kato kanimo. Ako ug ang balay sa akong amahan nakasala. Okay. So inani po ni siya igsoon ha. Pwede po ni siya ang imong intercession sa imong family, no? Mag-ampo ta para sa imong pamilya or para sa imong mga mama papa nga wa pa maluwas nga kita mismo mo ila. So mga tagkapasayloan sa mga nahimo nga sala sa atong mga forefathers. So part gyapon na siya. No, kana bitong naaman tay mga kalululuhan, mga lula nato nga grabe og pagpakasala dayon namatay wala gyud kapangay pasaylo. So syempre katong ilahang reward sa ilahang pagpakasala kay wala may nibayad sa gihimo ilang pagpakasala maningil to sa tuwa. So aron dili ta mapaninglan ang magpaubos na lang kang daan abay Elohim nakasala among mga katigulangan pasaylo sila. So part gyapon na siya. Kay mo bitaw nang madutlan ta sa mga tunglo nila tungod man guna kay kita mismo wala ta mohatag og kanang appeasement ba kanang say appeasement kanang wala ta mohatag og kanang pagpangayog pasaylo sa nahimo nilang sala. So mingo day ka siguro angay pa ba dito pangayo sa pasaylo gran nga tuwa mo to sa impierno? Di naman to, sa Katoliko, di ba, iampo sila arong maluwas gikan sa purgatorio. Nasa to, ang puntos ani ina ni. Kaya wala may mabayad silang mga sala. Wala may naghatag o kanang pagpaubos. May tungod sa nimo nilang sala. So kita na lang mismo. Kita yung mga pasaylo sa atong mga kalululuhan aron nga di na ta nila paninglan. Di na ta paninglan sa Elohim sa mga bayad sa ilang pagpakasala. So, muna gihimo ni Nehemiah 1:6. Okay, sa 1 John 5:16, ibasa. Kung adunay tawo nga nakita sa iyang igsoon nga nakasala sa usa ka sala nga dili misangpot sa kamatayon, siya magapangamuyo ug siya maghatag kaniya og kinabuhi alang kanila nga wala nakasala nga misangpot sa kamatayon. Adunay sala nga misangpot ngadto sa kamatayon. Ako wala nagaingon nga siya magaampo alang niini. Okay. So, lalo diha, if anyone sees his brother sinning, which does not lead to sin, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. Sa ato pa di ay naay mga sala nga dili padulong sa kamatayon. So for example, kanang mga common sins sa atong mga kanakan or common sins nato, no, kanang negligence sa prayer, tinapulan, dili pa na leading para sa kamatayon. Pero naagyoy mga sala nga padulong na sa kamatayon. Ang dili padulong sa kamatayon, i-pray to nimo. Pero ang padulong na sa kamatayon ay dili to nimo i-pray. Di ba nag-ingon diri there is sin leading to death. I do not say that you should pray about that. So unsa day himuon atong mga igsoon nga naghimong pagpakasala nga padulong sa kamatayon? Unsa man nato to? I-pray nimo for judgment. Ban pa man makaamgo. Pero dili nimo i-pray nga abay Elohim kanang nagpadayon man siya sa pagpakasala kanang hinaot unta nga maundam. No, dili na mo. Ang prayer nimo sa mga nagpadayon sa pagpakasala nga leading to death, i-judge dito sa Elohim. Ban pa man makaamgo. Tagaan bag sakit. Kanang sakit usa na kabutang nga makapaamgo sa tao. Mga igsoon nga dili magpadisiplina, di mababadlong, i-judge abay Elohim. Ako kanang unsa may mga puntos nga revive ko, unsa may mga puntos nga nakabakod ko, nagmatinod-ano ko sa Elohim, tungod man sa judgment sa sakit. Kadaghan ako sakit nga giagian. Nga unta pagkataon nako, healthy boy man gid kay ko nga bata, wala man gid ko ingon nga na hospital ko, healthy gid ko nga pagkabata. Pero sadyang nangalagad nako sa Elohim pagkadaghan ako sakit nga nadawat. Di hepatitis B naman ko katong sakit sa mama ni Kipa, ni Kamatyan. Buti akong sakit nga na-experience. Ni kuan akong atay, ni hubag tapos ni awas akong abdo. Yelo na mugay ko. No? Then manghihin ako og dugo. Pula na akong dugo. Tapos initing akong kaunon nga aslom, di na ako kabatig aslom. Tapos masubrahan ko og parat, mulabad akong ulo. Masubrahan ko tamis, mulabad akong ulo. Dahil pila ka bulan nga sakit kaing tiyan. O katong tanan nga judgment. Mao ti nagtukmod nako nga magmatinud-anon ko sa Elohim.
Namo yung sa kapuntos nga sakit nga dili sakit physical pero sakit emotional. Kanang disobey bitaw ka sa Elohim, sa iyang will, ang sakit na kanang buang ba, insanity. Mo na lisod igsoon, ha? Kanang during sa time nga mo disobey nako, dili ko mutuman sa will sa Elohim. Ay, mura na ko buang. Daghang kay kung nibuan ng pulong pero ang pulong grabe na tuis na gyud. Ang kana bitang mga kusog kayo mo tuis sa pulong, padulong na sa kabuang. Blasphemy man guna sa word. Okay, padayon ta no. Dayon, for all saints, i-pray pod ang mga kamanglay basa sa mga bersikulo diha. For all saints, dayon, iyang po nato ni for all men, for kings, all who are in authority to lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. 1 Timothy 2:1-3 ni siya, ha? So iyang po nato ang tanang tao, iyang po nato atong hari. Nabatay concern kan kami lang dani misis karon. Among concern nga nagpray pud mi sa atong president. Naabataan na. Nagpray ba ta sa namunuan? Kaya binimro karon gali. Magpray kita intense nga prayer para sa katawhan sa Elohim. Kay karon nibalos na ang Israel sa Iran. Ni strike na gid sila. Dahil unsay hulga, no? Unsay hulga sa Iran. Tirahan gali mi ninyo, papason gid mo namo. Na karon kay nitira na gid sila, ha? Precise kay ilang tira. Puro mga military ang ilang military nga mga infrastructure mo gitira karon sa Israel. No? Wala na masagang sa Iran kay wala man sila Iron Dome, wala man sila mga defense nga kanang mga weapons. Igo-igo gyud. Na karon sa may reaction karon sa Iran. No? So i-pray po nato sila. Gani karon. Grabe gyud ang panic nila. No, nagpanic ba sila kay tanawan niyo murag kasi nagtanaw ron sa YouTube. Ay isa ka natanaw na ko dito nga naanay pagpanik ang mga Israel. Pero I don't know og fake news ba to siya kay kanang may kanang Hindus Times, no? Murag pabor man gud speakers. So magsabot po sila og fake news. Pero anyway, ang resulta karon kay wa pa may resulta, wala pa may balos pud ang Iran. So natural gapangulbaan ba pud ang mga Israel. Kay dili baya tanan nga mga ipabuto nga gikan sa Iran ilahang ma-intercept. Nakatulang da ang mga drones. Dili kayo makuha sa ilahang Iron Dome. Dili kayo pilagod ka katulang da ang balay ni Prime Minister Netanyahu nalusutan man gito og kining drones. Kung naa pa dito si Netanyahu, patay gid siya kay dito gid siya kwarto. Limang ka anak. Nakaroon og mo na pila ka tawsan ang ilang ipabuto. Di man na ma-interceptanan sa Israel. So mo nang kasagaran gid nila nga ikasulti mahitungod sa pagbumba sa Iran sa Israel, miracle gid sila. Limang ka anang pormeo 300 tapos karon almost 200. 500 ka ballistic missile o kita pa gitihan ato diri wala na pulbos na ta. Pero tungod sa milagro sa Elohim, I'm sure nga ang miracle sa Elohim nahitabo tungod kay daghan kay nagpray sa Israel. So part nato na pod, no? Pray ta for all men, for kings, especially sa atong panggobyerno dinhi. Kay pray ta nga unta makadesisyon insakto ang atong president nga dili ta makigubat sa China. Pildi gyud ta. Ha? Nagtuo ba mo og maggubat free patang makanaog sa syudad? Dili na. Magmahal lang ta nagpaliton kay ang mga tao karon magsige na nag-stock og mga pagkaon na apektado ta. So muna ingon diri nga pray for kings all who are in authority to lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Ato nang tulubagon ug di ta magampo, no? Abi ninyo ang Taiwan na nagbitaw nga dugay na kay naglaway ang China nga sulungon lang Taiwan. Pero nga nawa na makuha. Prayerful kayo mga Taiwanese nga mga Christian. Tanawan ninyo ang kuan. Tanawa ka ninyo, di ba? Grabe sila ka faithful pagampo. So mo nang kapina na gid na ka times nga gusto nang tamusulong ang communist China pero wa gid na makuha ang Taiwan nga naman. Grabe og prayer ang mga Taiwanese nga mga Christian. So unta inana pud ta no. Dayon i-pray po nato day for those we don't know yet led by the Holy Spirit to groan for. So katubong iyampo po nato tong mga gusto gyud nga iyampo ni Rabon Yeshua. Ha? Dili ni sa imuhang kaugaling pamuhat kundi tugutan nimo ang Ruach HaKodesh nga maoy mo groan para nila. Moy mo ampo para nila. So part gyud na sa intercession. No, according ba sa Romans 8:26. Dayon for thanksgiving of recipients of gifts. Diba? Pakibasa 2 Corinthians 1:11. Anong kinahanglan man nato ni ampo? Atong mga nagpadala sa gasa o nagdawat sa gasa. Kamusab nga na nagtingog sa pagtabang pinaagi sa pagampo alang kanamo aron nga tungod sa gasa naghihatag nga kanamo pinaagi sa daghan nga mga persona. Ang mga pagpasalamat mahimong mahatag pinaagi sa daghan diha sa among kabayo. Okay, no? You also helping together in prayer for us that thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us through many. So ang punto sa ani igsoon, nga naman nga magampo ta sa mga
Asa ang recipients? Nagdawat, no? Oh. Kay aron nga dili mo undang ang paghatag. Diba? O di ba? Na-notice ba na ninyo nga naamo yung mga parinti nga nagsighatag ninyo? The more ninyo silang i-pray, di ba? The more silang manghatag. Notice niyo wala? No. Akong kabahin, wala naman gid ko ingon nga nagi kay burden. Ako to na tungo na akong parinti ni Miss, amo ginang i-pray. So kada pray namo, padadaan jud mi, dili jud mi mamiso panalangin. No? Sa iyang side o sa side sa kuha. Yan karon niabot na yung puntos nga di lang ko mag-pray. Kanang willing bagid sila mo hatag. Tungod kay wala na ko mag-pray nila, wala gyud sila mo hatag nako. Gikat pa yun. Every month ba yan? Ako'y 5,000. Every 2 months makula padadaan. So, ako'y 10,000. Na, ato na nga sige ko pray, pero po padadaan. Karon kay, wala naman ko kaya mag-pray sa ila. Kaya kanang, ilang willingness. Na karon kay, dahil sa kapuntos nga, nanin sila diri nga, akong gibalibar sa akong mga anak. Gibalibar akong mga anak. Gikat off dyan. Cut off sa ako na, wala communication. So, kinsa man tong 4 yapon ako to. Nga naman, gundangan ni mo nga unta, panahon na to nga i-bless po sila sa Elohim. Siguro, revive na po ko karon, i-pray na po na ako unta nga, pray na po nga, i-bless na po sila. So, ina na po na. O kamo be, mamugin ako mga kanaka, nag-pray ba mo sa inyong tita nga naghatag ninyo? Wala. Siguro mo tigdawat. Amo nang hit kayo. Ha? So, ngayon po nang for Thanksgiving, pasalamatan mo si Elohim para nila, maparay po sila o bless. No, ano ay mga ban pa man, no? Pinaagi silang paghatag, na bless sila. So, continue sa inyong blessing. No? Dili mo undang. Okay. Next is for fellow worker in their specific problems. Diba sa Romans 15:30. Mga magbubuhat ni, ha? Sa matagusan nato ni. Karon ako naghangyo kaninyo mga igsoon tungod og alang sa atong agalong Yeshua ug tungod sa gugma sa espiritu nga kamo magiusa sa pagpakibisog uban kanako diha sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Elohim alang kanako. Okay. So si Paul ni siya, no? Now I beg you, brethren, through the Rabboni Yeshua and through the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to Elohim for me, that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. So actually, nga nagpray ni si Pablo, nga i-pray siya sa taga-Romans, kay naamang siya burden siyang kaugalingong katawhan. The problem is, dili siya madawat siyang katawhan, kay nga naman, kay balo ang iyang katawhan, na hudiyo siyang dako, agikan siya sa katong iyahang karaan na tinuuhan. Na kinaluoy man ni si Pablo nga unta, sama niya nga nabulahan, ang iyahang mga kaubanan nga mga Parisiyo, mahayagan pod sama niya. So muna naghangyo siya diri, no? That I may be delivered from those in Judea. Kaya nga naman, ang uban sa yaha, dili makadawat niya mo nang batuon siya. Pipila naman po yung nangakabig niya. So muna gi-pray niya pod. Ingon diha, pray for fellow workers in their specific problems. So kita matagos sa toa na yung mga specific problems. Di ba sometimes ay mga igsoon nga mo share there, muni ako problema. Share lang mo, no? Okay nga naman. Tanang problema nato nanay kasulbaran sa diyang atong ihangad sa pagampo. So ayaw mo pag kanang siyempre, kita di one thing in common naman lang tano. Kung unsay mga kasikas, dili gyud na ingon na di may bawan sa tanan. So naay mga pag tinambagay na ipabinadlungay. Kung naa magay mga problema ninyo nga murag grabe ang struggle, unya mahinungdan nga naluya mo di na magahan mag-pray, pwede man ang i-share. Aron nga matagal natong solusyon. Matabangan mo og ampo. So ato ba nang nasabtan? So unsa may kasagarang problema ninyo? May tungod ba sa inyong pagalingon? May tungod ba sa inyong asawa? May tungod ba sa inyong bana? May tungod ba sa inyong anak? Okay, Colossians 4 verse 3. Ingon diri sa verse 3, meanwhile praying also for us that Elohim would open to us a door for the word to speak the mystery of the Messiah, for which I am also in chains. So, yan po nato ni, no? Nga, especially ni siya sa mga kaluwasan po sa atong mga kaparintihan. Pwede po na ninyong i-share po sa mga elder or sa matagos nga der or sister or brad. Tabangin na po kung ampo brad nga unta, maluwas po tong akong pamilya, maluwas po tong akong igsuon, maluwas po tong, diba? Kinsa may maigsuon diri nga wala pa'y mga parinti nga or mga kaigsuon nga naluwas. Diba kamo, kipa, luwas na yung parinti tanan, wala pa. Wala pa. So, pero yan po na. Sa akong kabahin, ako naman lang tatay. Pero wala ko problema sa akong tatay kay consider as sold out na to siya. Anytime na tumawion sa Elohim, o hindi na to kaya naman, kita naman ako nga na repentant heart. So all the rest, wala na ko problema. So kamo, sabihin yung mga problema sa yung parinti. Part na sa intercession ha.
Mo ning ato ni siyang gitudlo tanan kay at least kabalo mo unsay mga gusto niya bayluhim nga atong ipaabot ngadto niya pinaagi sa pagampo. Okay. So mo na ni ha, mo ni ang intercession. Ang next na pud nato ani na dimensions of prayer is persistence. Mo ni pinaka importante. Persistence. Unsa man ang persistence? Wrestling for Elohim's positive answer. Sa ibot pasabot na ko ani. Naatay mga pag-ampo nga wala pa gitubag. Ayaw undang og ampo. Ayaw undang pasalamat. Ayaw undang paluap. Kabalo ba ta atong persistent widow? Oh, makibasa sa Luke chapter 18. Unsa may nakahatag niya og tubag sa iyahang gipangayong hostisya. Kaya atong basahan gid sa Luke 18. Oh, ato akong libasa. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Okay, sa Bisaya pa na, kung nagsulti siya usa ka sambingay nga ang mga lalaki kanunay nga magampo og dili gyud maluya. Isa man ning lalaki, mga amahan. Oh. Ug kamo pong mga ulitawo. Oh. Exempted bang babae dili. Apil ta tara magprita, pero especially sa mga lalaki, mga head sa family. Okay, oh nagsulti siya there was a certain city, a judge who did not fear Elohim nor regard men. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, avenge of me of my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear Elohim nor regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then Elohim said, hear what the unjust judge said. And shall Elohim not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you, nevertheless, he will avenge them speedily. So, unsay puntos diri igsoon? Ha? Nganong gitubag ang usa ka balo? Tungod kay sige siya balik-balik sa judge. Mo po nato na. Ha? Gusto niya balik nga pirmi ka magbalik-balik dito sa iyahang presensya, sa iyahang trono. Ha? Pangayog yun. Mo na gitawag wrestling. Unsa man ang wrestling? Ayaw buhi imong kaaway hangtod di siya mapili. Di ba? O kanang wrestling, kita mo nang wrestling, di ba pag matumba na gaya sa din, ilahagin ng ikuan, ilahagin ng tungkon silang tiil og silang kusog. Oh. Then mo imo na itong referee, 1, 2, 3. Ug katong murag na tuok na mo. Ana pagalito pasabot, buhi pa. Ha? Oh, buhi pa pasabot. Oh, away na pod, away na pod. So ang punto sa ni igsuon ina ni. Pag wrestling nimo nga dili na kay mo ana, pasabot daw ka. Oh. Example lang, ha? Poor blessings. Example nga nakigresol, basa sa Genesis 32:24-27. Isa to makita diri nga illustration. Og si Jacob nahibilin nga nag-inusara og bihay nakigdumog kaniya nga usa ka tawo hangtod sa pagpanagbanag sa adlaw. Og sa diha nga siya nakita, nga siya wala midaog bato kaniya, siya mihikap sa nalupyak nga bahin sa iyang paa, ug ang nalupyak nga bahin sa paa ni Jacob nalisa samtang siya nakigdumog kaniya. Og siya mingon, "Tuguti ako paglakaw, kay ang adlaw nagpanagbanag na." Og siya mingon, "Dili ako motugot kanimo nga molakaw, gawas na ikaw mo panalangin kanako." Og siya mingon ngadto kaniya, "Unsa nimong ngalan?" Og siya mingon, Jacob. Okay. So, unsa illustration ato makita diri? Si Jacob, sadyang nag-inusara na siya, ha? Niabot ang usa ka tawo, amen. Kaning man diri is capital M. Pasabot, according pa nila, it's either angel or messenger gikan sa Elohim. So, sa lahat ng pagkastorya, butan tong Elohim, no? Nagigresol sa yaha until the breaking of the day. Tutuwa ng gabi, grabe yun ang iyang layog yun sila, no? O ang tao nakiglayog kang Jacob, no? So si Jacob po, awa po niya buhi hangtod nga niabot na ang banag-banag. Now when he saw that he did not prevail against him, pasabot nga kining angel or kining man of Elohim, wala gyud, no? Wala gyud mubuhi wala gyud niya madaog. Si Jacob di gyud siya buhian. So maning imon diri nga wala niya madaog against him. He touched the socket of his hip. Nasay sakit kanang diri no? O tungod kay di man gyud mubuhi si Jacob sa angel. So aron mabuhian siya, gihikap na lang niyang diri. So pasabot ba nga kanang persistent gyud kayo si Jacob, no? Naingon pa magay siya diri nga dili ta kabuhian, no? O ningon na magali diri ang kuan, no? Bisan pa og kanang paghikap niya murag nalisa na si Jacob. Kani si Jacob, Jacob. Actually, ug imo ning tan-awon siya, baldado na ni siya. Sa iyahang pakigres sa atubangan sa Elohim, di baldado siya. Pero sa iyang pagkabaldado, na-bless siya. No, di ba? Iman dito. But he said, let me go for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So, usa ka illustration.
Nga bisan na nakiang-kiang na si Jacob, wala gid niya buhi ang angel. Hangtod nga wala siya ingna nga gibless siya. So unsa may pakigstorya na about sa persistence. Sa atong mga prayers, sa atong mga hangyo, ug wala pa gyud diha ang answer, ayaw undang. Pakiglayog hangtod makuha nimong tubag. Pakiglayog hangtod i-bless ka sa ilihim. So nakuha na to. Oh. Ako sige magyugog pakiglayog ayan ako mga anak nga sige ko badlong layog na pud sa ilihim. Baylim di gyud ko mundang nimong kampo, di gyud sila mausab. Ha? O na ako'y mga anak nga stubborn pa, di gyud ko mundang nimong kampo. Di gyud ko mundang nimo tuman sa imong kabubuton, di ko mundang og tudlo, di ko mundang og prayer, di ko mundang pag tuman sa imong kabubuton hangtod di na ako makita ang pagpanalangin nimo sa akong kinabuhi sa akong mga anak. Inana ba ta? Or pangpaman, ang nakita na itong kaluyohon sa itong mga kaanakan, mo'y nakahatay ni mong kaluya. Pildi ka. Ha? Ngalan, dili ka mo surrender. Akong patakaran sa akong kinabuhi, no retreat, no surrender. Ano ba di ayo napiangan ko? Di ba si Jacob napiangan naman siya? Pero wag yapon siya undang. O, sa akong kinabuhi. Ha? Daghan na mga infirmity ako nadawat. Nabutan ako. O, nanay mga kaluyahon sa akong nanak mga physical infirmity. O, di gyapon ko undang. Ano? Mo na ang persistence. Ayaw gyud undang hangtod dili nimo makuha ang tubag. Dili nimo makuha ang imong gipangayo. Pero warning lang ha, imong diha. What to ask with persistence? Kinahanglan only those things which are in accordance to his promise. Ayaw pangayo, ayaw pakiglayog, o ayaw pakigresol kung ang imong gipangayo dili sumala sa iyang saad. In other words, dili niya kabubuton or dili according sa iyang pulong. Sayang lang imong pakiglayog. Wa gyud tubag. Makiglayog gali ka, sigurado gyud ka nga naani sa kabubuton sa Elohim, naani sa pulong sa Elohim, naani sa iyang kabubuton. Kaya kung naan ang tanan ay naagi tubag. Pero nakiglayog ka nga supak sa iyang kabubuton, sayang imong layog. Matay na lang ka di pag inyong madawat ng tubag. So nakuha na to, ha? Kinahanglan ang imuhang layogon. Sumala gyud sa kabubuton sa Elohim. O kinsa may nakiglayog na diri taas ang kamot. Ha? O nakiglayog na mga abay rin tagay lagi ko partner. Tagay na ko partner abay Elohim. Ha? Na og dugay-dugay pa nga ihatag imong partner, pasabot dili pa ka ready. Ikaduha, dili pa pod ready imong partner. Ikatulo, dili pa makabuhi niya kay kulang pa imong foundation sa faith. Ikaupat, kulang pa pud kag tulong. Ikalima, kulang pa kag endurance. Dili unya nimo mabuild ang imong pamilya hangtod sa inyong kamatayon. Na kay ang pag-build ra ba sa pamilya igsoon, dili ra ba ni kay 2 years, 3 years ra mo, ha? Lifetime companion. No. Kaning ihatag ta or kaning tagaan ta, it is a lifetime nga construction. It is a lifetime nga adjustment. Dinsa na may managdayon diri nga in harmony na gyud kayo bi. No, kanang wala nagyoy lalis-lalis, wala nagyoy away-away. Na ay ikaw nonoy wala gamay ra kag problema. Kamo ni hasil na wala may lalis na. Ano maglalis mo may mga anak? Wala na ay hasil aman si hasil. Wala may lalis ni nonoy sin. Na? Napon may away. O maligo kita ngayon ng gawas na platong kaldero sa bitana. Ha? O na ha, mo rin yung i-consider. Kung ang persistence igsoon, kung hinog na bitaw siya, mabot kita answer. So importante lang ani, dabi na gyud sa pagpanalangin. For example, blessings nimo or blessings sa imong ngalan or blessings sa imong dihog. Away ba ko na. Ako nakig-away ba ko sa akong blessing para sa akong ngalan. Oh, ako ginagibayran. Ha? So may akong ngalan, Philip ba ako? Kinsa man na si Philip? Apostle ba yan na? So nagpa-qualified jud ko. Gibayran jud ko na. Inagi sa kanang ang gimensahe ni Ipa, hard works. Oh. Hard work na wa gay sa kan pa ubay gyud. For blessing. Ha? Kaning gipangayo diri ni Jacob for para man sa iyang blessing sa iyang pagpadayon ba. Oh, inyo hapon ang pangayon ha for blessings. I hope
Persistent mo na. Ayaw mo undang pagpangalagad, hangtod wala mo panalangin. Hangtod wala ma-bless. Di ba? We are called to be a blessing. Unsa may timailhan nga nakuha na nimong blessing? Blessing na ba ta sa uban? Ha? Panalangin na ba ka sa uban? Sa unsa nga panalangin? Sa area nga imuha nga dawat. O for example, ako sa akong kabahin, blessing na ba ko sa inyo, dili? Di. Sa to pa, nakuha na akong blessing. So, kamo pod, panalangin ba mo sa uban? So, ana ba yata? Okay, no? So, persistence for blessings. Dayon, unsa pag yun? Persistence for strength. Matthew 6:39-40. Unsa illustration makita to kang Rabo ni Yeshua? Ug siya miadto jutay sa unahan ug miapa, umiampo nga nagaingon. O akong amahan, kung kini mahimo, tuguti kini. Ako pa nang saylo kikan kanako. Hinuon dili sumala sa akong pagbuot apan sumala sa imong pagbuot. So unsa may pag-wrestle ni Rabo ni Yeshua diri? Natagaan siya og strength nga ma-overcome niya ang iyang weakness. Nabay weakness ni Rabo ni Yeshua naa sa iyang weakness. Naa pa siya iyang kaugaling will, di ba? Ingon siya, Father, kung mahimo unta, let this cup pass from me. Ito ba dinit na siya gusto nga mo inom sa kupa? Weakness tong Rabo ni Yeshua kay ngano man naaman siya sa pagkatawhanon. Kabalo siya nga lisod kayo ang kupa nga iyahang imnon. Pero unsa ingon niya, nevertheless, dili sa akong will, kun dili sa imuhang will. So sa to bisag kulang na siya strength, no? Nakigreson pagigyapon siya nga to the last strength nga iyahang mahatag sa pagtuman sa kabubuton sa Elohim, iyang yung ma-perform. So nahimo gid niya. So overcome siya, no? Sa ato nakiglayog ba mo sa kusog nga ba Elohim, dili na gid nako kaya ang pagpadayon. Dili na gid nako kaya ning pagkinabuhi dinhi sa Manayem. Dili na gid nako kaya ang mga hardship. Dili nako kaya ang denial. Dili nako. So nakiglayog ba mo? Layog lang gud mo. Bahala nang mapildi. Basta ayan lagi mo buhi. Mabuhi galing mo igsuot, dili gid mo. Ha? Una ingon ni Rabo ni Yeshua, if you remain in me, and my words remain in you. Pabilin gid mo niya. Kaya kung pabilin mo, siya ra may tinubdan sa kusog. So tagaan gid mo. Ha? Maka-overcome gid mo. Okay. Sa Luke 18:7 mo naman niya panggibasa, no? Ato ko nang layugon ang protection. Persistence for protection. Unsay buot pasabutan ni? Ako maka-explain ko na ninyo ani, party lang sa akong personal. No? O party po diri sa atong kampo. Ako ginang gilayog pirmi nga wala gyoy calamity nga maabot sa tuwa. Wala gyoy distraction nga maabot sa tuwa. Na-notice ba ninyo, di ba? Gahapon to brad na nanaog mo. Grabe ka kusog kita ginako ang sinitabo. Buhawi gyud ay. No? Ga-distract sa illegal. Nya, salamat lang gyud sa Elohim, no? Kay wa gyud kaabot sa tuwa diri. Kay ngano umiabot pa to diri. Paihag tanan natong mais. Paihag atong mga mais. Salamat sa Elohim, ha? Wala gyud na mga saging nato kay katong kasanga nagbagyo ni hangin. Tanan na halos-halos akong mga lakatan dito nga paihag gyud. Pero karon tanawa, ha? Ato gyapon ang i-wrestle ang protection. Protection sa atong kampo. Protection ay pilot as distraction. Dayon para lang sa ko, personal lang sa ko, ay kanunay gyud kong ga wrestle about sa protection sa akong mga hingsakupan. Kamo pod, nag-struggle mo ba o nag-wrestle ba mo o protection para sa inyong mga anak? Ngayon yung anak, dili magkasakit, dili mawala, dili magpakasala, dili maganoy sa ilahang mga fleshly o mga tawhanon o lawas ng mga tinguha. Akong prayer na, sige gyud, ako gyud pirming guardian angel ni Eli. Sa ngalan ni Rabo ni Yeshua. Guardian angel ni Nathaniel. Sa ngalan ni Rabo ni Yeshua. Sige gyud nako na kamo. Kana mga angels igsuon, pwede ta man makuman sa ngalan ni Rabo ni Yeshua. Ha? Ilayo in town sa distraction. Ipalayo in town. Kanang guardian angel nila, mo-activate po na sila. Sa ding ikuman nato sila sa ngalan ni Rabo ni Yeshua. Mag-faithful na silang trabaho. Laban day mga dili matinud-anon nga mga angel. Matinud-anon na sila Pero the question is, ingani ni sila. Ang angel, ang guardian angel, gabantay nato na. No, gabantayan ta niya. Kung naatay mga gawi nga uyon sa kabubuton sa Elohim, activate na sila. Ga-cooperate na sila. So, for example, na-acknowledge ka nga sa akong biyahe karon, aba Elohim, protection niko. Siyempre, imong guardian angel, ka-protection na sa imo, ha? Pero karon og naa kay gawi nga dili kabubuton sa Elohim, stagnant na sila. For example, nagpakasala ka.
dili ka niya babagan. Stagnant na siya. Pero kung naay someone nga nagpray, bisan pa og nagpakasala ka, ay ma-activate to siya. Muhimo to sa iyang part, aron nga ikaw nga nagpakasala, matimbrihan ka, mabadlong ka. Inana ang function sa guardian angel. Kung naay someone nga nagpray, labi na nagamit sa ngalan ni Rabon Yeshua, mo activate na sila. So I hope nakuha na ninyo ha. Oo, sana nga revelation yung gipadayag sa kuha sa Elohim. Kay nga di ba? Nag-ingon din unsay gamit sa mga ministering angels. Ha? Bisan gani ka ng host of heaven. Pwede nato na sila tawgon sa ngalan ni Rabon Yeshua, aron nga mutabang nato sa pakigubat. Pwede na ipadala. Di ba unsa may gingon ni Zikaya? Sa diha nga cornered na kay sila sa gubat. Wala na sila kusog kay ngano. Ha? Gamay ra kayo mga Israelites. Daghan kayo sila kontra. Sobra o pila ka 175,000 ka mga sundalo sa Syria. Gapalibot na sa Jerusalem. Unsay gihimo ni King Hezekiah ang gabi una? Niluhod siya. Nangaliyo po siya. Nangayo siya og tabang sa kaytas-an. Nagidungog si King Hezekiah. Na ang gabi una, ang angel sa Elohim gipadala og gipamatay ang 175,000 nga mga sundalo sa Syria. Napakabuntag. Ay niadto ang mga sundalo, patay na lang kontra. Kinsay namuhatag to? Ang mga ministering angel. Sumupod na, ha? O kamo mga ulitaw dalaga, pwede po mo mukuman sa ngalan ni Rabon Yeshua. Ha? Ngayon mo, guardian angel, bantay ko sa ngalan ni Rabon Yeshua, nga dili ko madisgrasya. Ay, mo function yun na siya. Mo activate yun na siya. Oh. Over the years, nga ako nang gihimo, hapsay kayo ang dagan. No? Hapsay kayo ang dagan sa akong mga anak. Hapsay kayo ang dagan sa akong kinabuhi. Nagali karon lately lang katong ga-drive na kay siyempre, di pa ba kay ko hanas mag-drive. Pero every time nga magunit na ko sa Manibela, ay mayong ko Rabon Yeshua or guardian angel, ikaw akong driver ron ha sa ngalan Rabon Yeshua. Na-notice na ko nga sa dihang ako nagi-pray, smooth kay kung dagan. Dito ko nakakapon nga, di ba ingon si Rabon Yeshua sa Matthew 11:28, learn from me for I am gentle and lowly in heart. Pero kita na ko akong biyahe, gentle man kayo, nindot man kayo. So, inanak ba? I hope nga maka-learn po mo ginanak ng mga experience. Okay, so muna ni persistence, wrestling for Elohim's answer. Okay, kanang inyo po ning i-wrestle ang protection. Kitang tanan dire, wala kitay mahimo kung walay panabang sa Elohim. So muna, unta matagusan nato ka pamilya, makig-wrestle ta o protection para sa mga anak, para silang kayuhan. So, sabta na to. Okay. Dili na po, unsay mga illustration kay involved pares kauban lagi ako niya sa prayer no. Unsay mga pattern ni Yeshua sa iyang prayer. Yeshua's illustration of prayer. Unsay illustration ni Rabon Yeshua may tungod sa prayer. Okay. Sa Luke 22:41, unsa to makita pakibasa? Ug siya nahilayo gikan kanila og dul-an sa usa ka paglabay sa bato, ang gilayon. Og miluhod og miampo. Oh. Actually, si Rabon Yeshua, uban-uban siya sa iyang mga disciples, no? Kung asa sila makatulog, for example, makatulog sila sa balay ni Martha, ni Mary, uban siya sa mga disciples. Or makatulog sila sa Garden of Gethsemane, uban siya sa mga disciples. Pero, ningon dire, nibulag siya, no? Ni pahilayo siya. Unsay iyang pagpalayo, unsay distansya. Kana bitong ingon dia stone throw. Kanang maabot sa paglabay nimo bato, mao na ang distansya nga nibulag si Rabon Yeshua uban sa iyang mga tinunan. Pasabot, naagi time di ay nga musiklod siya. No? Kanang maglain siya ba? Dayon, naglain siya o niluhod siya. No? So, he knelt down. So, pwede po na, no? For example, kami ni Mrs. sa panagtiayon, naamay may prayer nga communal. O kaming tanan mag-pray. Naapo may prayer nga kaming duha mag-pray. Pero naapo ko'y time nga mubulag ko niya, kay mag-pray ko personal. So, ato ko nang himo. So, gawas ana nga naakay ka ng personal nga prayer, niluhod ba ta? Kneel down. Ha? O, I hope kamo mga kabatanunan, exercise na good mo prayer. Magluhod na gid mo. Ay haram siguro mo magluhod og kanang king worship na. Be honest lang ta. Kinsa may mag-personal prayer diri nga magluhod? Tumangan sa Elohim. Kinsa be? Naawala. Dili pagit taliwat ni Rabon Yeshua. Ha? Dili pagit taliwat ni Rabon Yeshua kasi Rabon Yeshua he knelt down. No? Okay, kinahanglan magpaliwat gyud ang Rabon Yeshua. Ikaduha, Luke 6:12, ako na lang ning mo na lay basa da. Yeshua prayed all night in the mountain. So ato pa di ba na times nga
ang iyang mga tinun-an iyang gipasakay sa bangka tapos niadto siya sa bukid ug nagampo siya tibuok gabi. So naa ba sa tuwa din nga gihikap sa Elohim nga moadto didto Mount Olivet kay magpray. Nasa to diri wala. Wala no? Adi pagit taliwat ni Rabo Yeshua. Okay na lang prayed all night in the mountain. So pwede po ni. Nga mag-pray ka nga mag-inusara. Pero the question there is, kinahanglan led by the Spirit ka ha? Oh. Awan di niya, katong vision ni Grandma, nga kanang Olivet, butangan man gyud na diha og 7 stations. 7 kapayag. Ibutang diha sa Olivet. Pero before na may tabo, no, kay vision man gyud niya, plano man gyud niya. Karon wala mo makita dito mga payag, di ba? Kay during at that time, litaw ba ko 1995, naa gyud na diha payag, di ba lang? Oh. Naa nay payag diha kanang pagsaka gyud nato. Tapos among gihimo ato, natay gitawag og no? Chill prayer. Oh. Among assignment ato between naami sa 9 to 12. Oh, alas 9 sa gabi hangtod sa alas 12. Nakundang lang to kay ang nahitabo wala na nanaka kay nangahadlok. Unsa hinungdan katong namatay ang lola nilang kuan. Ha, ng Krisya, si Ligaya. Kay ngilingig man guto pagkamatay kay murag hadlok ay ba niya murag nagkundina. So wala na ginanaka. Wala na nanaka dito nga mag-pray. Oh, lahi ang schedule sa 6 to 9, then 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6. So muna yung chill prayer atong una. Nakaroon na po, no? Oh, muna yung nakuan sa kuhang una-una. Nga katong plano ni Grandma nga butangan na og 7 kapayag dito para og naay mag-prayer, bisag mag-ulan maka-pray gyapon. Kay prayer mountain man na. So ako gyud niyang himuon. Ato niya tong himuon. Pero before nato na himuon, ako magipod ani nga once nga mahumani ato niyang fish pan diri, maghimo naman po usa ka hydro, no? Water wheel. Suga na ni para sa mga boundaries. Ug sa mga balay unya pwede nato ma-extensionan. Dayon ang priority gid ani suga ni palibot tapos kanang gikan diha ilang berni nga namay suga, padaganan gyud na siya og suga padulong gyud dito sa atong last station. Kay aron og naay mo saka og gabi hayag, no? Hayag ba? Pwede mo makabasa, dili mo mahadlok ay hayag gyud, no? 7 na ka station diha ang atong niyang itukod dito. So ready naman na pwede man nato natukuran dito og kanang bagakay lang kawayan lang. So decide gid ni Grandma para nga naa gyud tay time nga maka-pray gyud ta diha gyud sa iyang appointed nga place. Na kanira bang mag-pray mo diha sa Olivet? Ako daghan na kay ko gyampo sa Olivet nga answered prayer gyud. No? Dili na nako makwenta. Pero answered gyud ko sa prayer. Kung mutubag man gyud siya by mo prayer nato diha sa center, diha sa prayer house, mas labaw siya mutubag dito sa Mount Olivet. Ha? I remember nga naay mga boys din hinangadto atong una dinhi nga nagampo dito nga nangay asawa gitubag yun. Ulong mo kinsa? Anak si Reggie og si Oliver. Oh, nangahayog asawa diri agi tubag. Kamo gusto mangig asawa adto na mo dito. Kamo pong dili gusto ihatag, adto na mo dito. Ha? Oh. Oh, may loyong ihatag na ra ba ko? Magpuri ko, ayaw sa ko ihatag. Ato na dito. Oy, kanira ba? Ato ra ba pamagi diri? Dili makamo gustos pamagi ni Grandma nga pareha ni Krisya. Og ni Kipa. Si Krisya hapitan tawo maambag dito. Ambag lagi ta fishpan. Adi na taadto. Ha? Oh. Karon sabot na ni ginikanan ni magsabot. Og may approval ang elder nga pwede na. Para to kaslon. Ha? Pero dili ka mo gusto ihatag, ampo mo dito. Ha? Gidisina na ni mama papa ihatag ko. Pabayluhin pwede dili sa. Ampo na mo dito, ano tubagan mo? Oh. Kasi mo ba nakadungog, hala si papa ug mama ni desisyon na nga ihatag ko. Magampo pugag, pabayluhin dali Okay, na di ay. Ha? Anyway, inyuhan na ha. So ako lang diri is pray all night in the mountain. Nagpray, tibok gabi ha, tibok gabi. Dili ra kani ato dito, ni pray ra 5 minutos, naog na dayon. Dili na prayer. Ingon ang prayer diri ni Ramon siya all night. Tibuok gabi nagampo. Oh. So sa Matthew 18:6-39 yung po siya he fell on his face to the ground. Ha? Isa naka-experience na ni. Kada bitaw mag-pray mo nga kanang inyong ulo dapat gyud sa naong. Ha? Oy kini ako gini siyang gisinati. Nindot kay feeling. Ana gini mong naong, ha? Gahalok gyud ka sa yuta. Nindot kayo nindot kayong feeling na ay revelation diha makuha ninyo. Di ba kasagaran pray nato kanang ang luhod ta tapos ang uban kuan lang
Lahi gyud ng prayer nga ang imuhang naong dapat gyud sa yuta. Pasabot humbling gyud na kayo kanang paubos gyud ka nga paubos. Nga naman yuta ba tagikan. So ug sa kuan pa na siya, di ba? Naay tambal ba? Di ba kanang acupuncture? Oh. Ingon sila, kaning tawo nga magtiniil lang og lakaw, taas kayo og kinabuhi, tinuod na. Nga naman, ang iyahang kining atong kuan man gani kanang sa ito kanina, kining reflex point ning atong lapalapa. So once na madapat na sa sayuta, kanang yuta naamag ko na siya kanang gitawag natong kuryente, di ba? Ground rod kita natin kuryente. So naa na siya kanang butos na mga stimulation sa atong kinasuluran nga ma-energize ka, makuryentihan ka. So mo nang taas-taas ang imuhang resistance sa sakit o sa endurance. Tungod kay kanang nagtiniil man ka. So sa ako pong nasabtan, kanang diyang imuhang ulo, imong naong, imuhang yung idapat sa yuta, no? Na ay pinasahi nga panalangin ng Elohim. Experience ba na ninyo? Ako na-experience ko na. Ayaw nga, sulay po ninyo. Pero kayong gyud mo nga tinuod itong isulti ni Kuya Randy, no? Oh. So muna, sama sa game ni Yeshua, he fell on his face to the ground. Okay, next is Mark 1:35. Kita na niyo, kamalay basa. In the morning, long before daylight. So ang prayer ni Rabbi Yeshua, habang pa man sa inyo hadri, mag-ampo ra mo og hayag na. Ay dili na mao, di mo tinuod nga sumusunod ni Rabbi Yeshua. Kanang in the morning, pasabot ani in the morning igsoon, alauna, alas 2, nagpray na si Rabbi Yeshua. Hangtod sa banag-banag. Tumingon siguro mo, kulang pa akong tulog, uy, maglabad akong ulo. Na I tell you, bisan pag kulang mong tulog, og taas kayo inyong prayer time, energize mo. Og sa cellphone pa na fully charge mo, dili mo basta-basta maluya. Ako na po na-experience. 4 hours, 3 hours na akong tulog. Pero, ibutang galin ako sa time yun sa prayer. Uy, tibok adlaw, dili man kudo kaon. Makatrabaho man ko insakto. Lahi man ang kusog. Kumo din igigamit ni Rabbi Yeshua. Nga, di ba, during sa time, all night siya nagampo niya, tibok adlaw, wani sila, nagyok, ilang hike. Anong wa man malaya si Rabbi Yeshua? O nalay puntos dito, di ba, sa nagsakay sila sa sakayan, wala to nagpasabot nga natulog siya kay gikapoy siya. Kung sa'y tuyo adto? Natulog siya kay sulayan niya ang iyang mga tinunan kung dili ba maratol. Kung ang iyang gitudlo, makinabuhi ba nila? Pero wala nagpasabot nga naluya si Rabbi Yeshua. So muna purpose nga nung si Rabbi Yeshua layo pa ang kabuntagon ka prayer na siya. Na ako po ning experience. Usually akong prayer time gyud 1 2 3. Sagara kung pukawon sa Elohim 2 o'clock gyud na siya. So 2 o'clock hangtod na sa pagkabuntag, pray in tongues na ko ana. So, lahi po na siya og epekto. I hope inyo hapon nang ma-experience, no? Dayon, another nga iyahang illustration sa prayer, Hebrews 5:7, ato may nabasa ganyan, no? With vehement cries and tears. O, kinsa naman experience diri nga, bakho gyud nga bakyo, nagtulog gyud ang luha. Kinsa na? Naka-experience naman ni wala. O sa tibok yung kinabuhi, wa gyud mo kasi isanati daw ninyo bi. Nang hilak gyud nga hilak ba? Siguro may mag-pray ko kay imo mas kuya di ko na maghilak Ayaw po nana. Kanang bang kinasing-kasing ba nga nihilak gyud ka nang vehement di ba kanang sa vehement sa Bisaya. Kanang lalumbag gyud kayo nga paghilak ba. Ug sa kuan pa tinud-anay gyud nga tinud-anay, sincero gyud nga sincero. Dako po ni siya tamag igsuon. Especially sa mga moments nga naa mo sa grabe nga struggle. Grabe gali inyong struggle nga halos dili murag wala na way out. Kani gamita nga weapon. Kani gamita nga bersikulo. Ampo gyud hilak gyud patuloy og luha. Di ba? Naag yoy gitawag nato og kadaugan og kaluwasan. Naag siya way out nga i-provide niya sa imuha nga mahimo gyud kang overcomer sa sitwasyon nga imuha karong giantos o gi-struggle. So lang ninyo, kung makita gyud nga tinuod gyud ning mga pulong o mga pamaagi ni Rabbi Yeshua. Then another point is Mark 6:46. Kamalay basa, he prayed alone in the mountain. Ato pa pwede po ni mag-inusara. Marami ni pray all night in the mountain. Pwede po ni siyang mag-ampo gyud mo nga mag-inusara. Kanang kamura gyud. Nalami kay ni nga ma-experience kanang mag-inusara bitaw mo prayer, lahi po na siya revelation. Lahi po siya experience sa Elohim sa inyo ha. So sulay lang gyud ninyo. Sulay na ninyo tanan. Then another word is another illustration sa John 22:44, in agony. Saan ang in agony? Intense struggle. Kanang grabe, init na gyud kay tanan halos. Ingon diri nga ang iyahan ng singot mura na og dugo. Di ba kanang grabe mong struggle, grabe ning pamilya, di ba? Singoton man ta. Si Rabbi Yeshua ani ang iyang singot dili na kanang tubig.
dugo na. So na may sa science na ay nag-explain ani nga kanang kung ang imong bitong struggle, ang imong bitong bigay sa imong kaugalingon kanang sa kuan pa lapaw na gid si imong ginhawa. So naa gyud reaction sa imong mga nerves. Imbes nga ang iyang igawas kanang dugo kaning tubig, dugo na siya. So kani murag layo pa ko ani, no? Kanang nag-agony ka ba kanang sa nag-agony kanang gaagulo, no? Gaagulo ka dai init kayo ang imong intense gyud kayo. Grabe gyud ang imong sakon pag gabira gyud ka og 50 ka kabaw. Grabe gyud binirahay. O sa prayer daghan na magay kog mga kasinatian kanang groanings, mga struggles, kanang halos buto na imong dugan sa groaning. Experience ko na siya. Pero kaning experience niya ko niya siya murag kani nga bahin gamay ra gid kayo akong experience ani. Nasingot lang nga singot pero dili gitong paras gid niya. Pero anyway, kung tugutan ka niya baylohi nga mo ni experience, ulahan ka, no? Kay lami po na og naa po na yung mga revelations ni padayag sa inyo. Then katapusan na ni John 11:41-42 pakibasa ko brad. Unya sila mikuha sa bato gikan sa dapit diin ang patay gipahimutang. Kung si Yeshua mihat sa iyang mga mata, umingon, Amahan, ako nagpasalamat kanimo nga ikaw naminaw kanako. Ug ako nasayon nga ikaw nagpaminaw kanako sa kanunay. Apan tungod sa katawhan nga nagtindog si Dool, ako miingon. Ako miingon nini, aron sila makatuo nga ikaw ni padala kanako. Okay. Kaning ingon diri praying that the Father may be glorified. Mo ni ang prayer nga makabuhi og patay. Di ba? Kinsa ni nga case? Kato ning case ni Lazaro nga gibanhaw ni Rabo ni Yeshua. Unsay tuyo niya nga gibanhaw niya si Lazaro? Aron makita gyud ang power, makita gyud ang gahom sa amahan diha ang Rabo ni Yeshua. Aron nga ang amahan mahimayat. So, ug naa mo ani, no? Ay okay kayo. Mo ni tawag og kining prayer nga mountain moving faith. Mo ni ang mga healing and miracles nga mga prayer nga makita gyud mo ang healing o ang miracles. So, kung gusto na ninyo ma-experience, then pwede po na. So, any question? Wala na. I hope nga dili lang ang notebook nato may nadato ha. Kinahanglan ato kasing-kasing mo koy nadato. Amen. So, magampot ta. Hallelujah. Dalay kong